Hello again, gandong kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Andito na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Mr. Alden Richard na mataang kasama si Julia Barreto. Yes po, magkasama po si Miss Julia Barreto at Mr. Alden Richard upang mag-record ng isang music. Gagamitin po ata nila sa Casino Plus. Di pa to confirm na kung sa Casino Plus nga po ito gagamitin itong music na ginagawa po ng dalawa. Pero confirm po na magkasama po sila ngayong araw na to upang mag-record po ng isang music. Alam naman po natin na pareho silang dalawa na ini-endorse ang Casino Plus. Siyempre, hindi lang po yan ang pinananabikan ng mga Katden fans, lalo na po yung mga fans ng ni Mr. Alden Richard. Eto po, marami po hindi na po makapaghintay. Sa March 21, 2025, makikita po sa SM Mall of Asia Arena si Mr. Alden Richard para sa Bench Body of Work. Confirm na rin po na makakasama nga po ni Mr. Alden Richard si Joshua Garcia. Eto nga lang po ang nakakapanghinayang kasi hindi pa po kumpirmado kung makakasama rin po ba or magkakasama ba ang Katden sa Bench Body of Work, kasi alam naman po natin na isa din si Miss Catherine Bernardo na model po ng Bench. Hindi lang po siya kumpirmado kung makakapunta po or makikita natin sa March 21, 2025 sa SM Mall of Asia Arena si Miss Catherine Bernardo. Pero sure na po, confirm na po na ito nga po si Mr. Alden Richard is mapupunta po siya that event. Mantala, nakitaan na po si Miss Lisa Soberano kasama ang kapamilya actor na si Kylie Chari. Dahil dito, lumakas ang bulong-bulungan na gagawa ng proyekto ang aktres dito sa ating bansa. Ngunit napapabalitang hindi ang kanyang dating love team partner na si Enrique Hin ang kanyang makakasama. Tila nga may bahid na katotohanan ang mga chismis or chika na ayaw nang balikan ni Miss Lisa Soberano si Enrique Hill. Kahit na ito pa'y sinabi pa ni Mr. Enrique Hill sa isang panayam na nag-usap na sila ni Lisa for the possible collaboration. Hirit naman ng inang mga netizen para sa Lisken na ituloy ang project, lalo na't nachichismis ang dating nobya ni Enrique Hill sa manager nitong si Jeffrey O. Panganila, bilang respeto na rin daw ito sa kanyang dating manager at rumor boyfriend. At according pa sa tweet ng isang netizen, nasa Pinas daw si Lisa for a possible project with la Kylie Chari. Nagkita raw kasi umano si Lisa at Kylie sa LA at napag-usapan nila ang pagsasama sa isang proyekto na ipoproduce daw mismo ng aktres. Ayon pa nga sa mga kwento, how true na si Donnie Pangilinan daw ang una nitong inawitan pero nag-back out pumano ang binata. Nagkaroon daw kasi na aberi ang project na ma-push back ito. Marahil kaya raw nag-back out si Donnie ay dahil abala na rin to sa seryeng ginagawa nila ng partner na si Bel Mariano. Gayunpaman, nagplansya na raw ang proyekto kay Kylie mismo sina Lisa at Jeff umano ang nag-offer. Ipinakita pa nga ng mga iba na pruwena ang pagpalo umano ni Kylie kay Jeffrey na may handle na HAMWalk sa kanyang Instagram account. Tala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. May Entrata reintroduces herself, wants to be reborn. Mukhang seryosohin na nga ni Miss Maymay Entrata ang kanyang music career. Halos nasubukan na raw kasi niya ang lahat, pero pakiramdam niya ay may kulang pa. Pahayag nga ni Maymay sa kanyang Instagram nito Martes ng gabi, February 4, 2025, halos isang dekada na akong nasa industriya. Acting, hosting, modeling, napasok ko na at inaral ko pang lahat sa dahilang di ko pa alam ko ano yung gusto kong tahakin. Habang lumilipas ang panahon, marami pa akong na-experience, marami rin akong goals na nakamit, pero parang feeling ko noon may kulang pa rin. Nasubukan na rin daw ni Maymay ang musika noon pero nag-iba lamang ang takbo ng kanyang music career nang inabas niya ang kantang Ama Caborera noong 2021. Saan nga po ni Miss Maymay Entrata, I've done music po before but it all changed when I released Ama Caborera. I was empowered, I feel strong. Bigla kong naramdamang umaapaw ang passion ko po. I feel happy every time I learn something about music. That was the moment I decided to pursue it seriously. Nagpasalamat din siya sa mga nagtiwala sa kanya upang bigyan boses at mukha ang naturang awitin. Aniya, isa din si pinasasalamatan ko ay Star Music, Star Pop, Star Magic, My Love Fan Family kasi isa sila sa malaking parte po sa empowerment na naramdaman ko dahil naniwala po talaga sila sa akin at sa potential na meron ako.
At dahil doon, naniniwala na rin ako sa sarili ko. Sa nasabing post ni Maymay, ibinahagi niya na may bago siya nilulutong musika na malapit ng ilabas. Naglalaman nga daw po ito ng pinagdaanan at kwento niya tungkol sa kanyang puso. Gate pa niya, nais niya i-remake ang sarili at isirang muli. Saad niya, more than a year na po ako nag-prepare for a certain project. May bagong music po akong lalabas very soon, music that reflect lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng laman ng aking puso. I've reached at another turning point in my career. I want to remake myself. I want to be reborn. And with that, let me introduce myself po. I am Maymay at sana masamahan niyo po ako sa aking journey and discovery and sharing my inner world with you throughout my music. In the meantime, join the Broadcastle channel where I always share more about my life and my music. Ang ama kabuwera ay sagot niya ni Maymay sa toxic na beauty standards. Pahayag niya sa panayam niya noong November 2021, lahat ng tao parang may iisang standard sa pagiging maganda, depende sa kung ano ang uso o sinasabi ng lipunan. Itong ama kabukera, kanta tungkol sa pagiging confidence, kung saan isa sa kabila ng matataas na standards ng mundo. Dumako naman po tayo sa ating huling showbiz update. Napuno ng emosyon ang Dolby Theater sa ABS-CBN building na mag-renew ng exclusive contract ang P-pop girl group na BINI sa ABS-CBN. Nito nga po Miyerkules, February 4, 2025, nang tuluyang pumirma ng kontrata ang BINI sa Kapamilya Network. Ando na nga po ang nasabing contract signing ang top executives ng ABS-CBN. Naroon sa ina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, ABS-CBN President and CEO Carlo Caticbac, COO of Broadcast Cari Obey Vidanes, at ABS-CBN Head of TV Production and Star Magic Head Laurenti Chogi. Matapos pumirma ng kontrata ay sinamantala na ni Cory na pasalamatan ng BINI sa pagtitiwala ng mga ito sa ABS-CBN. Panimula nga po ng ABS-CBN Top Executive, congratulations and thank you very much. Thank you for your continued trust in ABS-CBN. You trusted us from the day each of you auditioned for BINI. Until today, we signing of our new contract. Hayag din nga po ni Miss Cory ang labis niyang paghanga sa grupo dahil sa pag-asa at parangal na binibigay ng mga ito sa P-pop industry. Aniya nga po, this contract is very important to all of you, of all to us, because this is a commitment to our shared goal of world-class excellence. Congratulations on all your successes. We are very proud of who you become and all that you have achieved. You have proven to be amazing, authentic, and empowered woman with excellent talent and big hearts that are filled with love to share to everybody. BINI, you are very special and you have become a part of Pinoy culture. You have won the heart of millions of Filipino worldwide. You rightfully deserve to be called of Nation Girl Group and the pride of Filipinos. Noong December 2020, nang unang pumirma ng kontrata ang BINI sa ABS-CBN matapos ni naman debut noong 2019. Pagkatapos magbigay ng mensahe si Miss Cory ay isa-isa na rin pinagsalita ang miyembro ng BINI. Sinimulan ng leader ng grupo na si Joanna nang pasalamatan niya ang boses ng Kapamilya Network. Aniya nga po, sobrang overwhelming yung nangyayari. Especially last year, parang nag-iba yung takbo ng buhay namin. Kinakabahan, natutuwa at sobrang grateful lang kami for this day. This contract signing is not just a milestone, it's a promise that palagi namin gagalingan. We will continue working hard and grow as artists. Thank you so much ABS-CBN dahil kasama namin sila sa mga susunod naming taon sa pagtupad na mas marami pa naming pangarap. Katulad nga din po ni Joanna, pasasalamat din sa ABS-CBN ang naging mensahe ni Aya. Sa ad niya, thank you because you are the very first ones who believe in us when we are still in our teenage years, mostly sa amin away from our family and friends at it was really hard for us. We trusted you po and thank you so much for trusting us well. We are going to keep trusting you until we are in 30s and how many years to come. Thank you so much because you allow us to be us. Hindi rin nagtaan ni Gwen na bigyan ng pugay ang mga kasamahan nilang staff sa likod ng kamera. Mensahe nga niya po, we will also want to thank the Team BINI. Thank you so much to all your staff, utility, glam team, boys, and dance coaches. To our road manager and of course to our manager, thank you po.
Sila po yung mga kasama namin from the very start. Sila po yung nag-guide, nagmahal, nagtiwala sa amin. At nagbigay ng advice noong mga panahong wala kaming kamuwang-muwang sa tinatahak po namin. Bukod nga po sa kanilang home network, pinasalamatan din ng Bini ang kanilang masusugid na tagahanga, ang Blooms. Mensahe nga po ni Mika, kita nyo naman na na-appreciate namin yung ginagawa nyo, diba? Sobrang nakakatuwa lang kasi never namin in-expect na may mga Blooms na makakapansin sa mga bagay na hindi namin in-expect na mapapansin nila at they really show genuine care sa amin. To have you guys in this journey of ours, we would like to thank you, Blooms. Feel ko, yung napapanood yung videos namin is just maybe 20 or 10% of what we actually went through to be here. We are here now. Kaya sobrang grateful kami namin sa inyo kasi you guys are fruit of our labor, to be honest, lahat ito. We went through so much and sobrang nakakatuwa. We are very grateful talaga na hindi namin alam paano express sa inyo. That's why we try to express in our craft. We may not be the 100% to all time in front of you guys. We may not be always okay, smiling sometimes, but it's okay kasi I feel that what makes us authentic. Dagdag pa nga po na Stasi, thank you so much kasi hindi niya kami binitawan, lalo na yung mga times na hindi kami super active sa social media and everything. Thank you dahil nandyan kayo palagi for us para sa amin girls. Kayo yung lagi nakakaintindi sa amin Blooms. Naaalala ko na grabe din kasi yung mga journey namin Bini. Kasi pinaghirapan din talaga namin kung saan kami ngayon. Grabe kasi yung nakikita niyo walo dito, nag-audition talaga kami. Like, pinilahan talaga namin kung saan kami ngayon. Kaya so far thank you sa mga nagtiwala sa amin. Kung po minamanifest namin noon, unti-unti na ngayon natutupad. Ang Blooms din ang unang pinasalamatan ni Colette, kalakip ng kanyang hiling na hanggang sa huli, mampanilitili ang healthy relationship nila sa kanilang taga-suporta. Pahayag nga po niya, so Blooms, sino ba ang makaakala na mag-grow tayong lahat? 65 lang tayo dati. Bilang pa natin kayo, memorize pa natin yung mga mukha nyo. Pero ngayon blurred na lahat na hindi na namin mamukhaan sa dami. Thank you po sa support na binibigay nyo sa amin palagi. Ramdam na ramdam po namin yung love na pinaparamdam nyo sa amin. Continue lang natin yung healthy relationship natin sa isa't isa. Higit sa mga taong tumulong sa kanilang tagumpay, itinataas lahat ng Binin sa buong may kapal ang lahat na mayroon sila ngayon. Sabi po ni Shena, thank you Lord, all this would be possible without Him. Just imagine yung mga sacrifices and challenges na pinagdaanan namin, hindi namin masusurvive yon kung we didn't trust Him and we didn't trust His plan. Thank you Lord, every day sinasabi namin we lift up the blessing to Him. Sa huli, emosyonal niyang pinasalamatan ni Maloy ang co-members niya sa Bini dahil naaniya pagbibigay nito sa kanya ng katuturan para magpatuloy sa buhay. Saad nga po niya, gusto ko lang din magpasalamat sa Bini. Thank you for this life. Thank you for your giving me life. Thank you for being part of my life and let's live this life happily kahit marami tayong pinagdadaanan pa. Alam ko na itong buhay na ito ay kukwento natin sa lahat. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.